Okay guys, ayan, proceed na po sa ating part 3. Ito po yung continuation ng ating previous discussion in relation dun sa update ng bagong version ng RA 10591 na hindi po naaprubahan. So ito na po yung ating part 3. Ito naman po yung topic natin, yung ating 556 rifle. Ayan, kung pwede na ba natin siyang ikuhanan ng PTT. Ayan, kung i-review lang po natin yung RA 10591 kung naaprubahan po sana, na naka-indicate po kasi doon na pagka ikaw ay sport shooter, ikaw ay naglalaro sa isang shooting competition, pwede ka pong mag-carry ng, if I'm not mistaken, 3 to 5 firearms yata, kung hindi ako nagkakamali. So doon sa RA 10591 na yun, pwedeng mag-carry yung sport shooter, yung mga naglalaro ng shooting competition, na mga nasa 3 to 5 firearm, pero wala naka-indicate doon, wala naka-specify kung anong specific ng firearm, kung ito ba ay pistol, ito ay rifle. Basta ikaw ay pwedeng mag-carry ng 5 firearm doon. So wala naman nagsasabi na ang ito lang bawal except na i-carry mo yung 556. So doon nag-assume ako na pag na-aprobahan sana yon, I think pwede sana nang i-carry yung ating 556 rifle. Kaya lang po, hindi nga po na-aprobahan. So yun po, tinanong ko po doon sa Krame, sa PTT secretary, sa PTT, doon sa window ng PTT. So ang 556 daw po ngayon guys ay pwede na pong kuhanan ng PTT. Ayan, medyo good news lang. Ayan, bakit medyo good news? Pwede na pong kuhanan ng PTT. Pero, ayan, may pero tayo. Pwedeng kuhanan ng PTT, pero kung ito po ay dadalhin mo sa gunsmithing, ayan, for repair purposes. Pag nasira yung 556 mo, paano masisira yan? Di mo naman pinuputok. Nasa loob lang ng bahay, nabuburo na nga. Ayan. Ayan, pag nasira daw po yung 556 mo, pwede mong kuhanan ng PTT at pwede mong dalhin doon sa gunsmith. So again guys, ang PTT from origin to destination lang, doon sa address ng gunsmithing. So yun po yung update natin ngayon. So at least nakarinig tayo na pwede na kuhanan ng PTT yung 556. Pero I think ano na yan, may mga firing range naman kasi na may gunsmithing na sa loob. Ayan, so marami ng mga firing range ngayon na may gunsmith na dun sa loob. Example ko dyan si Megadike. Ayan, sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga, yung Megadike firing range, may gunsmithing na po sa loob niyan. Ayan. So at yun po yung update ng PTT dun sa 556. At yung pangalawa, kasi may mga nagpapa-shooting competition na po ngayon sa high-powered rifle. Yan included po dyan yung 556. So madalas po yan doon sa Port Magsaysay, sa Nueva Ecija. Pagka join ka sa shooting competition, yung event organizer na po ang mismong kukuha sa'yo ng PTT para doon sa iyong rifle. So again po, hindi ko lang alam kung yun pag umabot ng 3 days yung shooting competition, pero hindi naman maabot ng 3 days yan. 1 day lang. So sila na pong balang magbabayad ka na lang po doon sa event organizer in relation dun sa PTT, at sila na po yung kukuha dun sa PTT ng high-powered rifle mo. Ayan, sa akin po kasi hindi ko pinangarap maglaro ng high-powered rifle sa shooting competition. Hindi ko siguro ang high-powered rifle kasi sa akin na gusto ko collection lang, bihisan lang natin, accessories. Sa pistol tayo nag-i-enjoy sa shooting competition. Ayan guys, so hanggang dito na lang po ulit yung ating update in relation dun sa ating hindi na-aprobahan na RA 10591. So again po guys, sa mga ibang nagko-comment na masasabi ko ng hindi naman basher, tatanong lang sila bakit daw inuunahan yung batas. So malinaw naman po doon sa ating vlog guys, na i-inform naman natin, sinabi ko naman doon, kung inaintindihan po natin doon sa mga vlog, sabi ko hindi pa po ito approved. Iba-vlog ko lang po kung ano po yung nilalaman nung RA 10591. Okay, so hindi ko naman po ito guys, gun community, ito po ay approved na, kailangan na po natin gamitin. Hindi ko po sinabing ganun, wala po kong sinasabing ganun. So kailangan lang po natin i-inform para sa ganun. Mayroon din naman yung mga hindi mo nakakaalam dun sa RA 10591, at least kahit paano masuportahan sana, marinig sana ng mga nasa itaas kung gaano po tayo ka-eagerness na i-implement yung batas na yon. Ayan, so kaya tayo nagbo-broadcast, kaya tayo nagre-rebroadcast for the sake of information.
Pero nakalagay naman po kasi doon sa vlog na hindi pa po approve. So malinaw naman po yung sinabi ko na hindi pa po approve. At ito na po yung update. At ito na po yung update talaga nung after po na hindi na-approvehan yung ating RA 10591. So sana po maliwanag po sa atin ito. At siguro sa mga susunod na batas na may mag-i-implement pa po dyan, sana sa next administrasyon, kung ayaw man ni BBM yan, shooter pa naman si si Apo Presidente. Anyway, sige, at dyan na lang po. At maraming salamat po ulit doon sa pagsubaybay ng aking vlog. At tuloy nyo po sanang subaybayan yung ating vlog para sa karon ganahan pa po tayong gumawa ng mga iba pang mga videos na makakatulong din sa mga ating mga kasabahan. Ayan, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.